Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa blood laban sa duty. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagulat ang mga kasamahan ni Marcos sa kanyang pagkakadukot. Walang makapaniwala na maaari itong mangyari. Nalugmok sa kaguluhan ang Task Force Alpha. Lubos na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. May ilan ang nagsabi, napakarami niyang kaaway, kaya siya naging target. Ang iba naman, paano nangyari? Isang mabuting tao ang basta na lang kinuha. Ipinaliwanag ni Asuelo na sinusundan ni Marcos si General Madrigal na palihim na naglalaan ng pera. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Natakot si Usman, nagtanong, "Pinatay na ba si Marcos?" Mariing sagot ni Halil, hindi pa nila siya pinapatay. Kung gusto nila, ginawa na nila roon mismo. Ngayon hawak nila siya upang pilitin siyang magsalita. Sumang-ayon si Asuelo, hindi pinatay si Marcos, kundi dinukot. Samantala, nagngit-ngit ang publiko. Lumalaganap ang karahasan na kaugnay ng mga ilegal na armas at bumababa ang tiwala sa Pangulo. Naniniwala ang mga tao na walang aksyon ng gobyerno. Sa parehong oras, nakipagpulong si General Carrillo sa Pangulo. Sinasabing dapat pigilan ang kaguluhan. Ngunit tanong ng marami, bahagi ba ito ng kanyang plano upang ilihis ang atensyon ng publiko? Nagulat si Dr. Reyes nang malaman niyang hindi siya ang gagamot kay General Carrillo. Iginiit ni Carrillo na ang sarili niyang doktor ang gagamitin. Nakatayo si Jamila sa kanyang tabi, parehong lubos na nag-aalala. Lalong gumulo ang sitwasyon. Nais ni Carrillo na lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngayon, nakabitin ang tanong, maililigtas ba ng Task Force Alpha ang kanilang kasamahan o lalo lamang silang mahuhulog sa mas malalim na sabwatan? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng Blood laban sa duty. Inambu si retiradong Police General Manuel Carrillo ng mga hindi kilalang lalaki sa kanyang pagpunta upang makipagkita kay Pangulong Natalia Mendoza. Naiwan siyang nasa kritikal na kondisyon. Nauna ng pinaslang ang Presidential Chief of Staff na si Ahmad Mustafa at ngayon si Carrillo naman ang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Nagkomento ang mga tao na hindi ito ordinaryong insidente sapagkat ang mga biktima ay kabilang sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Marami ang nagsabi, kung sila'y hindi ligtas, nasaan ang karaniwang tao? May ilan ang nagpapaalala tungkol sa masaker sa isla. Sinabi nilang kung naresolba iyon noon, hindi sana naging ganito kakomplikado ang sitwasyon ngayon. Lumitaw ang tanong, bunga lamang ba ito ng pagkalat ng ilegal na armas o mas malalim na sabwatan sa politika? Sa ospital, mabilis na inihanda ang OR-3 para sa operasyon. Ngunit nagkaroon ng kalituhan dahil iginiit ni Carrillo na ang sarili niyang doktor ang gagamot sa kanya. Nagpalitan ng nagulat na tingin sina Dr. Reyes at Jamila. Lalong gumulo ang sitwasyon. Tila nais ni Carrillo na kontrolin ang lahat. Ang pinakamalaking tanong ngayon, sunod-sunod bang pag-atake na ito ay bunga lamang ng pagkalat ng armas o bahagi ng isang malaking estratehiya upang yugin ang pamumuno ng bansa? Malinaw na ito'y pagtatangka upang pabagsakin at guluhin ang isang lehitimong pamahalaan. Ang pamahalaang ito ay demokratikong inihalal ng mamamayan, kaya't mahalaga ang pagbabantay sapagkat nakataya ang kinabukasan ng bansa.
Isa-isang trahedya. Una si Mustafa, ngayon si Carilo. Nagulat ang mga tao, pakiramdam nila'y wala ng hangganan. Kahit ang pinakamakapangyarihang opisyal ay tina-target na. Marami ang nagsabi, kung ang mga nasa kapangyarihan na may mga bodyguard ay hindi ligtas, paano pa ang karaniwang tao? Lalong lumaganap ang takot at pangamba. Sa gitna nito, kumalat ang balitang nawawala si Agent Marcos. Lahat ay nanalangin na siya'y agad matagpuan at makabalik ng ligtas. Lubos na nag-aalala si Dr. Reyes sapagkat wala pa ring bakas ni Marcos. Bumigay si Dr. Teresa sa luha nang marinig na dinukot ang kanyang anak. Ngunit pinakalma siya ni Jay, nangakong ginagawa ng Task Force Alpha ang lahat upang mailigtas si Marcos, lalo na si Major Espina. Ang problema, napaka-perpekto ng pagkilos ng mga dumukot. Lahat ng CCTV footage ay nabura, walang iniwang ebidensya. Sa bawat pag-check ng mga video, walang bakas na makikita. Ngayon, pinakamalaking tanong, saan dinala si Marcos at paano matutunto ng Task Force Alpha ang mga dumukot na nakagawa ng ganitong perpektong operasyon? Ang sagot ay mabubunyag sa susunod na kabanata ng Blood Laban sa Duty. Maraming nagsabi, kung ang mga nasa kapangyarihan na may bodyguard ay hindi ligtas, paano pa ang karaniwang tao? Lalong lumaganap ang takot at pangamba. Muli, kumalat ang balitang nawawala si Agent Marcos. Lahat ay nanalangin na siya'y agad matagpuan at makabalik ng ligtas. Lubos na nag-aalala si Dr. Reyes sapagkat wala pa ring bakas ni Marcos. Bumigay si Dr. Teresa sa luha nang marinig na dinukot ang kanyang anak, ngunit pinakalma siya ni Jay, nangakong ginagawa ng Task Force Alpha ang lahat upang mailigtas si Marcos, lalo na si Major Espina. Ang problema, napaka-perpekto ng pagkilos ng mga dumukot. Lahat ng CCTV footage ay nabura, walang iniwang ebidensya. Sa bawat pag-check ng mga video, walang bakas na makikita. Ngayon, pinakamalaking tanong, saan dinala si Marcos at paano matutunton ng Task Force Alpha ang mga dumukot na nakagawa ng ganitong perpektong operasyon? Ang sagot ay mabubunyag sa susunod na kabanata ng Blood Laban sa Duty. Maraming nagsabi, kung ang mga nasa kapangyarihan na may bodyguard ay hindi ligtas, paano pa ang karaniwang tao? Lalong lumaganap ang takot at pangamba. Muli, kumalat ang balitang nawawala si Agent Marcos. Lahat ay nanalangin na siya'y agad matagpuan at makabalik ng ligtas. Lubos na nag-aalala si Dr. Reyes sapagkat wala pa ring bakas ni Marcos. Bumigay si Dr. Teresa sa luha nang marinig na dinukot ang kanyang anak. Ngunit pinakalma siya ni Jay, nangakong ginagawa ng Task Force Alpha ang lahat upang mailigtas si Marcos, lalo na si Major Espina. Ang problema, napaka-perpekto ng pagkilos ng mga dumukot. Lahat ng CCTV footage ay nabura, walang iniwang ebidensya. Sa bawat pag-check ng mga video, walang bakas na makikita. Ngayon, pinakamalaking tanong, saan dinala si Marcos at paano matutunto ng Task Force Alpha ang mga dumukot na nakagawa ng ganitong perpektong operasyon? Ang sagot ay mabubunyag sa susunod na kabanata ng Blood versus Duty. Nakakuha ng misteryosong mensahe ang Task Force Alpha na tila nagbibigay ng bagong pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Marcos. Ngunit wala pa ring malinaw na ebidensya. Bumalik sila sa headquarters, umaasang magkakaroon ng progreso. Samantala, nagdiwang sina General Carilo at ang kanyang mga kaalyado, kumbinsidong maging ang Pangulo ay naniniwalang nagtatagumpay ang kanilang plano. Tahimik na nakahiga si Marcos, walang malay. Sa kanyang panaginip lumitaw ang kakaibang bisyon, isang mensahe ng lakas at pag-asa. Narinig niya ang tinig ng kanyang kapatid na si Gabriel, paulit-ulit na tumatawag, "Kuya, gising ka, kaya mo ito." Ang tinig na iyon ay nagbigay ng bagong tapang sa kanya, para bang hinahatak siya mula sa dilim ng kamatayan. Samantala, sa ospital,
Napatigil si Felix nang makita si Jamila. Nabuo sa kanyang isipan ng isang plano kung paano mahuhuli si Halil. Malaya na ang kanilang ama na si Dato Rahman at si Halil Abubakar ay hindi na itinuturing na kriminal sa mata ng batas. Ngunit patuloy pa ring nagtatago si Halil. Inisip ni Felix na si Jamila ang susi. Sa ibang dako, lalong nagngit-ngit si Solaris. Paulit-ulit siyang sumisigaw. Ano ang alam mo? Ano ang sinabi sa'yo ni Mustafa? Ngunit nanatiling tahimik si Marcos. Patuloy ang investigasyon ni Halil, ngunit nauubos na ang oras. Para kay Major Alan Espina, naging napaka-urgent na kailangang matagpuan agad si Marcos. Ngayon, nakabitin ang tanong, maililigtas ba si Marcos ng Task Force Alpha bago pa mahuli ang lahat? O lalo pang lalalim ang plano ni Carrillo? Ang kasagutan ay dapat hintayin sa mga susunod na kabanata ng Blood versus Duty. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.